Ano ang sikreto ng mabilis na pag-unlad ng China? Ito ang Gongha Talatan Solar Park, ang pinakamalaking solar power plant sa buong mundo na matatagpuan sa Qinghai Province ng China. Sa sobrang laki nito, kapag tumakbo sa full capacity ay kaya nitong suplayan ng kuryente ang buong bansa ng Pilipinas. At hindi ito nag-iisa. Kapag nag-zoom out ka, makikita mo ang mga disyerto ng China ay puno ng malalawak na solar at wind projects. Sa katunayan, ang tatlong pinakamalalaking solar plants at ang tatlong pinakamalaking wind farms sa buong mundo ay lahat nasa China. Mga numerong nakakabigla dahil noong 2024 lamang nag-invest ang China ng $940 billion sa clean energy technology. Mas malaki pa ito kaysa sa kabuuang GDP ng Pilipinas at halos kapantay ng kabuuang global investment sa fossil fuels. At noong nakarang taon, ang China rin ang responsable sa 64% ng lahat ng bagong renewable energy capacity na dagdag sa buong mundo. At hindi lang yon, 70% ng lahat ng electric vehicles sa planeta ngayon ay gawa rin sa China. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Xi Jinping na tinatawag na Made in China 2025. Isang ambisyosong programa na layuning baguhin hindi lang ang ekonomiya ng China, kundi ang ekonomiya ng buong mundo. Pero paano ito nangyari ng ganito kabilis? Talaga bang nauungusan ng China ang mundo? O nadadaya lang ba tayo? At anong ibig sabihin nito para sa global economy sa panahong laganap ang tariffs at protectionism? Like and share na rin. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang China ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Paunahin itong agrikultura, kulang sa industriya at winasak ng digmaan, kaguluhan politikal at maling pamamahala. Ngunit sa loob lamang ng ilang dekada, ang bansang ito ay magiging pabrika ng mundo, sentro ng global manufacturing at isa sa pinakamakapangyarihang ekonomiya sa kasaysayan. At pagkatapos ng revolusyon noong 1949, pinamunuan ni Mao Zedong ang bagong People's Republic of China. Layunin niya na mapabilis ang industriya at ganap na pagiging self-sufficient. Noong 1958, inulunsad niya ang Great Leap Forward, isang ambisyosong plano para sabay-sabay na paunlarin ang agrikultura at mabigat na industriya. Ngunit ang plano ay nabigo ng malala. Pinagsama-sama ang mga bukirin, pinatupad ang mahigit na central planning at pinilit ang produksyon kahit walang sapat na kaalaman o kagamitan. Kaya ang resulta, malawakang taggutom na pumatay sa tinatayang 15 hanggang sa 55 milyon tao. Sa paglipas ng panahon, napatay si Mao noong 1976 at iniwan niya ang isang bansang mahirap, sarado sa mundo at sugatan mula sa kulturang revolusyon. Sa puntong ito, malayo ang China sa pagiging industrial power at mas nauungusan ng maraming bansa. Kaya noong 1978, isang lalaking minsang ipinatapo ni Mao ang umakyat sa kapangyarihan, si Deng Xiaoping. Naniniwala si Deng na hindi ideolohiya ang magpapakain sa tao kundi praktikal na solusyon. Sikat ang kanyang sinabi, hindi mahalaga kung itim o puti ang pusa basta makakahuli ito ng daga. Sa ilalim ng panawagang reform and opening up, sinimulan ng China ang dahang-dahang pagbubukas ng ekonomiya at pinayagan ang mga pribadong negosyo, mga foreign investment at pagpepresyo batay sa merkado. Hindi ito bigla ang kapitalismo kundi kontroladong eksperimento. Kaya naman upang subukan ang bagong sistema ay nagtatag ang gobyerno ng special economic zones, mga lugar na may mababang buwis, maluwag na regulasyon at bukas sa dayuhang kapital. Ang pinakatanyag sa mga ito ay isang dating tahimik na fishing village malapit sa Hong Kong. Walang iba kundi ang Shenzhen. Sa loob ng ilang taon, ang Shenzhen ay sumabog sa aktibidad. Libu-libong manggagawa mula sa kanayunan ng China ang dumagsa rito. Nagbukas ang mga pabrika na gumagawa ng murang produkto para sa buong mundo. Kaya dito isinilang ang Chinese Manufacturing Miracle. Noong dekada 90, may isang napakalaking lakas ang China. Murang gawa noong 1995. Ang GDP per capita ng China ay halos nasa $600 lang kung ikukumpara sa mahigit $12,000 sa South Korea at mahigit $40,000 naman sa Japan. Dahil dito, kayang talunin ng China ang mga dayuhang kumpanya sa presyo kahit hindi pa sa teknolohiya.
At dito nagsimula ang kwento ni BYD, isa sa mga manggagawang pumunta sa Shenzhen na isang binatang nagngangalang Wang Chuanfu. Pinanganak sa mahirap na pamilya, nag-aral ng chemistry at nagtrabaho sa isang battery company. Paglipas ng ilang taon, nagtayo siya ng sariling negosyo, gumawa ng murang rechargeable batteries para sa lahat ng tao. Ang kumpanyang iyon ay tinawag na BYD at pagsapit lang ng 2000, ang BYD ay naging pinakamalaking tagagawa ng mobile phone battery sa mundo. At kalaunan, ito rin pala ang magiging isa sa pinakamalalaking electric vehicle manufacturers sa planeta. Noong 2001, sumapi ang China sa World Trade Organization. Ito ang hudyat ng ganap na pagpasok ng China sa global economy. Lumobo ang exports, dumami ang foreign investment at nagsimula ang 3 dekadang tuloy-tuloy na paglago. Sa pamumuno na ni Xi Jinping, lumipat naman ang China mula sa murang paggawa patungo sa high-tech at advanced manufacturing. Sa ilalim ng Made in China 2025, pinondohan ng Estado ang semiconductors, renewable energy, electric vehicles, AI at robotics. Kaya noong 2024 lamang, mahigit sa $900 bilyong na ang investment ng China sa clean energy. Kaya naman ngayon, ang pinakamalalaking solar at wind farms sa buong mundo ay nasa China. Ang konklusyon, ang pag-usbong ng ekonomiya ng China ay hindi isang kwento o himala, kundi kwento ng mga desisyong mahirap, kontrobersyal at planado. Nagmula sila sa kahirapan at pagkakahiwalay sa mundo. Pinili ng China ang isang landas na pinagsama ang kapangyarihan ng Estado at mga lakas ng merkado. Hindi ito perpekto, may mga naging kapalit, hindi pagkapantay-pantay, kontrolado ng gobyerno at tensyon sa pangdaigdigang kalakalan. Ngunit hindi rin may kakailang resulta nito. Sa loob lamang ng ilang dekada, naiahon ng China ang daang-daang milyong tao mula sa kahirapan. Naging sentro sila ng global manufacturing at ngayon humuhubog na sa kinabukasan ng enerhiya, teknolohiya at industriya.